Pakitutukan naman to, ating pamahalaan ng bagong Pilipinas, bagong muka. Paaabutin pa ba natin sa sitwasyon na meron na pong nabaliw dahil sa scatter na ito? Nakakaawa naman, no? Nabaliw sa scatter. Pogo kayo ng pogo dito sa online casino na to ngayon. Nung panahon po ni PRRD, never kayo nakakita na nag-promote ng online casino ang mga online streamer, content creator. Dahil nga, bago to inaprubahan ni PRRD, kailangan po nilang sumunod sa patakaran ng pagkur. Hindi na po natin alam kung ilang bilyon po talaga ang nakukulimbat ng ating gobyerno at wala naman pong dinideklara. Hindi kagaya ng panahon ni PRRD, sinasabi niyang merong 28 o 32 billion na nakolektang tax dito po sa Pogo. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Seryosong usapin na po ito about po dito sa online casino, no? Dahil po mga Lods, sobrang laganap na po nito at nakikita na rin po natin na ginagamit na po nila ang computer shop para paglunggaan na maglaro po sila ng online casino na to. Grabe talaga. Ano nang ginagawa ng gobyerno about dito? Okay lang talaga sa inyo na mangyari to sa ating bansa? Nalamunin tayo ng online casino dito sa ating bansa. Nababantayan nyo pa ba ang ating mga kababayan? Nababantayan nyo pa ba ang mga minor de edad? Baka magulat na lang kayo, pati anak ninyo, nakikita nyo na nag-i-scatter. Anak ng tinapay. So ito mga Lodi nagulat po ako. Ang dami ko na pong nakitang ganto po sa isang computer shop. At ito pa mga Lodi, ina-upload pa po talaga nila sa social media. Pakitutukan naman to, ating pamahalaan ng bagong Pilipinas, bagong muka. Anak ng tinapay. Tapos ito talakayin natin dahil tinuturo nila ang Pogo ni PRRD. Ang pinagmulan daw po nito, nagkakamali po kayo dyan. Yan po talagang napakalaking kasinungalingan. So ito, panoorin nyo po muna kung ano nangyayari dito sa ating bansa. Grabe lakas pumindot ni ate grabe. Scatter! Scatter mo na! Yan mga Lodi, halatang halata naman po, nasa PisoNet po siya. So, kung sino man may-ari nito, baka pwede nyo naman pong pagbawalan dahil imposibleng walang naglalarong mga bata at makikita ang ginagawa nitong mga matatanda at gagayahin. Diba? Libangan lang naman yan Libangan pero nalululong, diba? May ganun palang libangan, nalululong. So, ito pa mga idol, buong manlalaro ng comshop na to, mga idol, puro nag-i-scatter. So, ito, panoorin nyo to Wow! Puno Mas malakas pa sa comshop ni Yalo to So, nakalagay pa mga idol dito po sa nag-post nito. Parang proud na proud pa po yung may-ari ng comshop na to. Sana malocate ka. PM sa ganahan mo duwa. Ha 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 ha. Ang Tagalog po niyan, mga idol, PM lang daw po kayo sa mga gustong maglaro niyan. Parang pinopromote niya sa comshop ko to. Pwede nyo laruin. May ganito po ako sa comshop ko. Parang ganito pa yan Kung magta-top up kayo, meron po kong GCash. Wow, doble income. Tuwan-tuwa naman yung may-ari ng comshop, 'di ba? Wala pa rin po ba? Hindi pa rin po ba kayo kinakabahan? Ano na nangyari sa ating bansa ngayon dahil po dito sa online casino? O eto mga idol, paaabutin pa ba natin sa sitwasyon na meron na pong nabaliw dahil sa scatter na ito? Anak ng tinapay naman, sana makarating na sa inyo to, ating pamahalaan, bagong Pilipinas, bagong muka. Lulong ang mga tao sa sugal dahil dito laganap po sa ating bansa at wala naman po talagang pumipigil sa kanila. Hindi ko lang po alam kung nilalagyan din po yung mga bibig ninyo kasi hindi na kayo makapagsalita O ito, panoorin nyo po mabuti. Hahayaan po ba natin na umabot pa sa ganito ang sitwasyon ng ating mga kababayan Pilipino? Marami na pong mababaliw. Grabe. Nakakaawa naman nabaliw sa scatter. Kayo, okay lang sa inyo to? Wala pa rin po ba kayong gagawin dito ating pamahalaan? Alam ko mga Lodi, meron na pong pinapapasang batas dito si Robin Padilla o si Senator Robin Padilla. Bakit biglang nawala? Bakit biglang tumahimik?
Ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? Para ako ba yung pagsisilbi nyo o pagsiservisyo nyo sa ating bansa para sa ating mga kawawang kababayan mahihirap? Bakit mas lalo pa po nilang pinupunterya itong mga kawawa nating kababayan? Diba? Dapat gumawa na kayo ng aksyon dito. Diamond double. Tinapay naman nakakaawa. Jack. Double. Four times. Diamond 6 times. Scatter do, sabi ni nanay. Nakakaawa po, no? Tapos wala pa rin pong ginagawa ang ating pamahalaan. Paano na ang ating bansa? Paano na yung pag-asa ng ating bayan, yung mga kabataan? Alam nyo, mga Lodya, dito sa com shop ko, naririnig ko yung mga player ko na ganto-ganto, meron daw po silang online casino. Sabi ko, mga idol, subukan yung laruin yan dito, ibaban ko kayo. Ganun dapat din ang gawin ninyo. Hindi yung kinukonsinti nyo dahil kayo magkakapera din sa inyo nagpapakash in. Yung may-ari ng mga com shop dyan, maawa naman kayo. May mga pamilya yan, may mga anak na binubuhay pero kinonsinti nyo dahil sa inyong sariling interest. Baka sa inyo nagka-cash in baka may referral code din kayo, no? Tama ba ako? Anak ng tinapay kayo. Alam naman natin na ang pumapaldo talaga dito, syempre, yung mga promoter. Tinalakay ko na po matagal na. Philwin pa lang, naging 63 win. Dahil tumakbo yung Philwin, naging Philboss. Alam niyo po ba bakit nagsisarahan dati yung mga ganyang online casino? Binutata po natin yan. Ang dami po namin na umaayaw dyan po sa pagpopromote ng mga content creators, influencers, streamer, mga idol. At dun nga po napasarado yung kanilang mga link dahil wala na po silang makuhang player. Hindi na po nila kayang pasweldohin yung mga streamer, content creator. Napakalaki po ng mga binibigay lang porsyento dito. Pero bakit ganito, mga idol? Nawala po yung page ko dahil nahack po ako. Pinahack po talaga nila. At dito nga, mga Lodi, after 4 months bago ko po nabawi ang aking page, ganito na po kaglala ang pagpopromote ng online casino sa ating bansa. Naalala nyo yung ginawa ko, mga idol? Parang ginawa pa po legal, ah. Diba, mga idol, kung hindi po kumita sila sa komisyon, kikita rin po sila sa binabayad sa kanila habang pinopromote po nila kada live stream nila, kada gawa nila ng video ang online casino na yan. So, doble income po sila. Habang kayo naman na nagogoyo dahil pinapakitaan kayo ng limpak na salapi, pinapakitaan kayo ng Lamborghini, pinapakitaan kayo ng mga bagong bahay na binili nila, pinapakitaan kayo ng negosyo kuno na nanggaling dun sa referral code. Anak ng tinapay, magising na kayo. Wala po talagang easy money, mga idol. Para sa kanila, easy money yan dahil sa inyo yan galing. Pero para sa atin, para sa inyong mga mahihirap, hindi po easy money ang manalo sa online casino. Alam nyo namang walang magpapatalong bankero, mga idol. Lalong-lalo na, computer po yan. Kaya pong i-program kung ilang porsyento ang winning rate niyan. Nung nakikita nyo kay Awit Gamer na tinalakay natin, alam naman po natin na demo account lang yon. Pero ang totoo niyan, mga idol, sila lang po talaga ang pumapaldo dyan. Maawa kayo sa sarili nyo, maawa kayo sa pamilya nyo at sa mga anak ninyo. Huwag nyong sirain ang buhay nyo dahil sa online casino. Kung gusto nyo magsugal, pumunta kayo ng sabungan dahil 2 manok lang yung tatayaan nyo. Makikita nyo pa kung natatalo kayo. Gusto nyo lang talaga magsugal pero hindi ko po talaga pinopromote yan, mga idol, dahil yung adhikain ko po dito, maiwasan po ninyo yan. At lalo na po huwag kayong malulong dito. So ito pag-usapan natin. Di ba lagi yung sinasabi yung mga nagko-comment sa akin dahil daw sa Pogo ni PRRD. Okay, sige. September 23, 2021, mga idol. Alam naman po natin na nilagdaan ni PRRD ang Pogo at inalaw po nila yan. Pero, mga idol, meron po itong sinusunod na regulasyon. Kung hindi nyo po ako maintindihan, baka dito po kay Cresset, maintindihan nyo po yung explanation dyan. Sabi po ni Cresset, noong July 10 po, kunyari tanga tayo tapos nagulat tayo na sinabi ni Pagcor Chairman Altenco na pinupush yung Pogo dati pa. Kunyari naniniwala tayo sa kanya na in-expose yung sinabi na kahit si Harry Roque naman talaga ang nag-announce dati ng they put additional taxes on Pogo because presidential spokesman siya. Kunyari, tanga tayo na di natin alam na 2020 pa lang po Duterte has defended Pogos and say we must regulate not ban it. Bakit, mga idol? Dahil po panahon ng pandemya, ang laki po talaga ng itinulong ng tax ng Pogo. So, eto pa. Kunyari di natin alam kasi ka-IQ natin sila na Pogo started in Pinoy's time but that in 2015 his admin only collected 56 million pesos, mga idol, ha. Pero in 2019 na Duterte admin collected 5.73 billion pesos.
Napakalaki po. Doon sa Aquino administration, mga idol, hindi kayo nagre-reklamo na konti lang yung nakokolektang taxes, 56 million. Pero nung tinaasan ni PRRD at malaking tulong ito sa ating bansa, kasi 5.73 billion pesos, ngawa kayo ng ngawa. Eto pa mga idol, kunyari di natin alam na in-announce natin ng government na ang health allot kasi it collected 28.7 billion in revenues from Pogos in 2020 mga idol. And 32 billion in 2022, napakalaki po niyan after the signing of RA 11590. At eto pa, kunyari di natin alam na PRRD has always said Pogos taxes have helped fund 60% of the universal healthcare. Yan yung ginamit mga idol nung panahon ng pandemya para sa mga umiiyak sa Pogo. Sana naman maintindihan nyo to kasi ang hirap laging nag-a-adjust sa inyo. Sana dito naman iintindihin nyo. Eto pa mga idol, if there's one thing PRRD is, he is honest and doesn't hide his opinion on decision no matter how unpopular it is. So ano, surprising na pro Pogo siya? Alam naman natin, siya talaga nag-allow ng Pogo. At eto mga idol ang pinagtataka ko sa inyo, Pogo kayo ng Pogo dito sa online casino na to ngayon. Nung panahon po ni PRRD, never kayo nakakita na nag-promote ng online casino ang mga online streamer, content creator, at yung mga ibang vlogger mga idol. Dahil nga, bago to inaprubahan ni PRRD, kailangan po nilang sumunod sa patakaran ng PAGCOR. At yan po ang isa dyan na hindi po nila pwedeng i-promote online ang kanilang online casino dahil nga bawal yan sa PAGCOR. Kaya kapag may nakita kayo sa social media na nagpo-promote ng online casino, indikasyon yan na hindi po yan allow ng PAGCOR. Dahil may sinusunod silang batas about dito. Ito pa, kunyari may sinasabi si Altenco na surprising at kunyari mas believe tayo sa PAGCOR ngayon na halos pamigay ng revenues sa dami ng nanalo sa loto at wala ng funds to help indigent people. Dahil etong loto, sunod-sunod yung panalo. Hindi ba kayo nagtataka dyan? Eto, sabi po niya, Altenco, pag-usapan naman natin yung weekly, monthly Guinness Book of Record na level na lotto winners kasi curious kami dyan kesa sa Pogo. Tama to. Dapat pagtuunan ninyong pansin itong sa loto. Halos kada linggo may nananalo. Pero nakatago. Diba? So ngayon, Pogo pa rin ba ang tinutukoy yung dahilan bakit laganap ang online casino sa ating bansa? Sa tingin ko hindi. Alam naman natin, panahon ni PRRD, wala po tayong nakikitang ganito. Yes, inalaw po niya. Pero para sa kapakanan ng ating kababayan sa panahon ng pandemya. Pero nga po, may sinusunod po silang batas. At yun po ang nawala ngayon dito. Hindi na po natin alam kung ilang bilyon po talaga ang nakukulimbat ng ating gobyerno at wala naman pong dinideklara. Hindi kagaya ng panahon ni PRRD, sinasabi niyang merong 28 o 32 billion na nakolektang tax dito po sa Pogo. Hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Peace ba.